valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. All right, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatiran. At sa mga hindi pa gising dyan sa kanya-kanyang tahanan, ay maganda na magising na o bumangon na. Gising naman yung iba siguro, kaya lang hindi pa bumabangon. Maganda, bumangon na para tayo magsama-sama muli sa pakikinig at pagtanggap ng pagpapala ng Diyos mula sa kanyang salita. Ito ang pinakamagandang mga blessings na matatanggap muli sa araw na ito. Whatever blessings we receive, but if we don't have any blessings received from the Holy Word of God, those blessings are only a temporal. Kaya pinakamaganda na ang unang-unang mga blessings na matatanggap dapat natin sa araw-araw ay walang iba kundi salita ng Diyos. Yan ang pinakamaganda dyan. So dito pa rin tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos. Alam nyo, kung meron mang pinakamahalaga na dapat nating matutunan sa buhay natin ay yung lagi tayong excited, lagi tayong nandun yung hungering and thirsting natin to obey the Word of God. So, because obedience is the key of all blessings. Tandaan nyo yan. Obedience is the key of all blessings, whatever blessings, spiritually, materially. The key is obedience, pagsunod. Napakalaga. Maalala nyo nung tayo ay nakapakinig, unang pakinig natin ng salita ng Diyos. Tignan nyo, unang pakinig natin, ano natin? Nangyari sa atin. Sinunod natin na sundin si Kristo. Nanalangin tayo at sumunod tayo sa panalangin, sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos na tatanggapin natin siya as our Lord and personal Savior. So, doon nagsimula lahat pagsunod Oo, kaya mahalaga ang pagsunod sa totoo lang. Kaya, okay, batiin lang natin yung mga nandito sa ating, si Manang Vanji. Good morning sa inyo dyan. Thank you sa pag-accommodate sa amin dyan sa Cagayan. Yan, good morning sa inyo ni Manong Aurel dyan. Si Sir Ariel, ayan, gising na rin. Andyan na si Sister Emilia, si Brother Juni, ayan, sa Australia. Sister Joyce, pupunta dyan si si Dumart dyan sa inyo. Oo. Si Brother Gilbert Hover, ayan, good morning. Si Vivian, ayan, good morning Vivian. Si Manong, makinig kayo dyan. At sila Tatang, sila Inang, sila Mita, Akel. Yan, maganda, bumangon na kayo at makinig kayo rin dyan. Dito sa Google Meet, kasama natin si Brother David. Ayan, pambira. So, as of now, ito pa lang yung nakita ko dito sa aking cellphone. 5 lang kung may mga
hindi ko nabanggit na nag-a-appear sa mga cellphones ninyo. Ito pa lang eh. Wala pa eh. Ayan, si Sister Feli. Mula sa Judah. Ayan, Sister Feli. Ayan, good morning sa inyo dyan, mga taga Camp 7, taga Judah Group. Ayan. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na. Sa Lunes ay meron akong naiisip na pagbabago sa ating devotion, online devotion. Sa starting this coming week, sa Monday, ang gagawin natin ay simulan natin yung mga bata. Total, wala naman nakikinig doon. Ang gagawin natin ay kanya-kanyang grupo ang devotion pag every Monday. Yan, kanya-kanyang grupo. Ang magdi-devotion ay yung leader o mga leaders. Yan sila kanya-kanya. Okay? So, take note, mga leaders. Okay, sige. Kasama din natin si Brother Jonas from Taiwan. Nandun sa Taiwan ngayon. Sino itong naka-off cam? Ha? Si Dumark. Baka nag-prepare pa lang sila. Oo, si Dumark. Okay, sige. Tuloy-tuloy na tayo. Again, gisingin nyo yung mga pamilya nyo para sama-sama tayo. Maganda yung family dahil every Saturday is our family devotion. Kasi napaka-importante ng bawat pamilya ay tayo ay hubog sa salita ng Diyos. Yan. Sige, Brother Gar, simulan mo na. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat at good morning sa mga early viewers po natin at napakaganda na ito po yung makasanayan po natin. Sandali, Brother Gar. Yes, sir. May singit lang ako. Siguro sa mga may mga kanya-kanyang sa mga merong sariling wifi, alam nyo mas maganda ang tawag diyan, mag-Google Meet kayo. Tapos i-open nyo yung camera ninyo para makita na kasama ang buong pamilya ninyo. Or halimbawa naman, kaya naman yung data ninyo, medyo malakas naman diyan. So, mas maganda mag-Google Meet na lang kayo. Oo, para nagkakakitaan tayo. Kasi yung nakikita kayo, malaking encouragement yan sa iba. Oo, ayan. Okay, so, si Lester Beth. Ayan, okay. So, ayan. Sige. Okay, so tama po yan. At sa ating area ay sa ating mga miyembro ay marami namang may wifi. Pero sabi nila nahihiya silang magsalita, nahihiya silang magpakita. Siguro may nakikita talaga na hindi maayos. Kaya dapat ay ayusin natin at napakaganda na makinig din tayo ng maayos para yung mapapakinggan natin ay papasok din sa ating puso't isipan ng maayos. Di ba? Napakaganda na bawat pamilya po natin ay andon yung maayos na pagkikinig. Hindi yung nakahiga. Hindi kung ano-anong forma natin. Basta maganda na nakabihis na tayo kaya nakagising na tayo ng maayos at nakikinig ng maayos. Okay, so tuloy-tuloy na tayo sa ating topic is all about commitment to obey the Word of God. At napakaganda na ma-commit natin yung sarili natin sa lalong-lalo na sa pagsunod. Sabi nga ko nung nakaraan ay it's all about obedience of the Word of God. Dahil kung dito tayo sa 1 John, balikan ko ulit itong 1 John. Sabi rito ay in chapter 2, verse number 5, sabi yan, but whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. So dito pa lang ay makikita natin na once na tayo po ay takasunod ni Kristo o kaya sumusunod,
sa salita ng Diyos, ay andun din yung gabay ng Diyos sa atin. Andun yung salita ng Diyos na ating sinusunod at ipinapamuhay. Kaya nga sabi, kung babaybayin natin dito, sabi ng verse number 15, sabi yan, love not the word. Dahil yan ay palagi ay ang hindi pagsunod. Especially yung mga nakaraan na topic po natin, yung pag-attend natin ng pananambahan ay napakahalaga. Bakit hindi natin nasusunod yan? Sabi ng Biblia, we are in the Word. Sabi yan, love not the Word, neither the things that are in the Word. If any man love the Word, the love of the Father is not in him. So, konektado palagi yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang salita o yung kanyang utos sa atin. Kabilin-bilinan dito sa Biblia, let's keep His Word. Yun po yung napakalaga. Let's keep His Word. Dahil once na nanatili sa ating puso't isipan yung pagsunod po natin at maging consistent po tayo sa ating pagsunod, sabi ng Biblia, the love of the Father or the love of God ay nasa atin. The love of God perfected sa bawat buhay po natin. Na ibig sabihin ay andoon yung blessing, andoon yung pagpapala ng Diyos. Dahil sabi niya rito ay for all that is in the world. Ito na yung palaging sagabal sa atin. Sa bawat isa sa atin. Ano yung sagabal na binanggit ni John ulit dito? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ay very common sa tao yan. Kaya nga ito yung kailangan po natin. Kaya napakalaga yung pakikinig po natin at pangunawa natin. Dahil ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng pangunawa. Bibigyan tayo ng pangunawa, bibigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding ng kanyang salita. Dahil pag wala tayong naunawaan, wala na rin tayong susundin. Yung nakakaunawa nga kung minsan hindi pa sumusunod. How much more pag wala tayong pangunawa, hindi natin masusunod yung napakagandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, so andon yung obedience po natin at andon yung pagmamahal natin. So napakaganda na ito yung makita ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, if we truly love Christ or if we truly love the Church of Christ, ay hindi ba tayo mag-aalangan na pupunta sa pananambahan at makinig ng salita ng Diyos. Susundin po natin yung kanyang mga inuutos sa atin. Bilang isang mananampalataya, napakaganda na ito po yung makita ng Panginoon sa atin. Because when we gathered to the church, ay ipinapakita natin na tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Hindi tayo lone ranger or lone ranger Christian. Walang ganun na anak ng Diyos. Dahil tayo po ay tinuturuan at tayo po ay magtipon-tipon, sumunod sa kanyang salita. And we worship one another. Hindi pwedeng gagawin mo yung sarili mo, pamamaraan o yung tungkulin mo mag-isa. Hindi po ganun ang simbahan. Tayo po ay tinuturuan na sumunod. Lalo-lalo na sa pananambahan, dahil dito tayo tuturuan, dito tayo nagpapanalanginan, dito tayo nag-fellowship sa bawat isa, nag-worship sa Panginoon. When we gathered together, sabi nga ng Panginoon ay pag tayo po ay nagtipon-tipon, nag-fellowship tayo, nag-worship tayo. Anong sabi ng Panginoon? I am for 2 or 3 or are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Saan yung nasa kalagitnaan po natin? Wala nang iba kundi ang Panginoon. Kaya wag tayong mag-alangan na sumunod sa Panginoon. Dahil kasama na natin mismo ang Diyos. At siya yung patuloy na naggagabay sa bawat isa sa atin. Okay, so number 1 na gusto ko lang ikuan dahil ang napakalaga pag tayo po ay sumunod when we obey
God. That is a biblical and historical pattern na inaiset sa bawat isa sa atin na kailangan po nating sundin. Okay, so number 1, God says in His Word, we should obey His command. Di ba? Napakaganda na bawat command ng Diyos sa atin ay andon yung buong puso nating pagmamahal na sundin din. Kaysa naman susukayin natin, anong mangyayari sa buhay po natin pag palaging pasalungat yung ating kaisipan? Pasalungat palagi yung ating pagsunod sa Panginoon. Imbis na susundin natin ay kinokontra natin. Because obeying God, because bilang isang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya, napalaga na makita natin na once na tayo po ay nagtitipon-tipon as a church, dahil tayo po ay tinaguro yan, the bride of Christ. Tandaan po natin, when we say we are the bride of Christ, tayo po ay mahal ng Diyos. At tayo yung pakakasalan ng Panginoon. At once na tayo po ay sinusunod natin o kaya sumusunod tayo sa Panginoon, at we love, we obey the things na inuutos ng Diyos sa atin, ay doon naman natin pinapakita na mahal din natin ang Panginoon. Dahil hindi pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang Panginoon. That's a different thing. Kaya napakalaga na makita natin na tayo po ay talagang sumusunod sa Panginoon mismo. So ang pagsunod po natin, just like going to the church, ay napakalaga. Dahil dito natin talaga ipinapakita yung pagmamahal at yung pag-obey natin sa kanyang salita. Sabi nga rito, sabi niya, let's keep His word. Paano mo ikikip yung kanyang salita? Hindi ka naman umaaten, hindi ka naman sumusunod, hindi ka naman nananalangin, at hindi ka naman nakikipag-fellowship together with your fellow believers. Di ba? Napakaganda na makita tayo because obeying the Word of God is very, very important to God. Napakalaga sa Diyos yan. Makita tayo na tayo mismo ay nagsama-sama sa pagpupuri sa Kanya, nananalangin sa Kanya, at nag-worship sa Kanya. And that is the best thing na makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. God didn't call us to gather and worship to burden us. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanyang salita para bigyan tayo ng burden sa ating buhay. Bagkus ay bibigyan tayo ng pagpapala. Napakahalaga po na makita rin natin yung ganong plano ng Panginoon sa bawat isa atin. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon, hindi tayo inuutusan ng Diyos para tayo po ay bigyan ng kabigatan sa ating sarili. Sabi nga palagi ng ating pastor, iyan ba ay pabigat ba sa ating buhay? Pabigat ba sa ating pamilya yung ginagawa natin para sa Panginoon? The truth is, yan ay nagbibigay sa atin ng pagpapala. Dapat bigyan natin ng halaga. Bigyan natin ng importansya yung pagsunod po natin sa Kanyang salita. Lalong-lalo na yung pagpunta natin sa simbahan. That is one of the greatest blessings na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin at sa ating pamilya. Kaya napaganda na makita natin na ang Panginoon na tayo po ay tinuturuan na sumunod sa Kanyang salita. Bakit? Andon yung pagpapala eh. Andon yung blessing sa bawat buhay po natin, bawat pamilya natin. And lastly, worshiping Jesus together at the church is a powerful thing. Di ba? Makita ng Panginoon na tayo po ay nagkatipon-tipon, sumusunod palagi, every time na merong pagtitipon. Because obedience in the gathering of the Word of God, ay yan ay napakagandang blessing sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tatawagin ng Panginoon para magtipon, para bigyan tayo ng pabigat sa ating buhay. O kaya bigyan tayo, o kaya turuan tayo na maging
ipapahamak o kapahamakan sa ating buhay. Bagkus tayo po ay tuturuan ng Panginoon na tayo po ay maging masunurin at yung pagpapala na ipinangako niya, ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo napakaganda yung sinabi niya rito. In chapter number 3, because this is obedience and love para sa Panginoon. Sabi niya, behold, what manner of love the Father had bestowed upon us that we should be called the sons of God. Tayo itinaguriang anak ng Diyos. Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. Hindi naman tayo tagamundo. Pag anak ka na ng Diyos, ay hindi na tayo tagamundo. Bagkus ay tayo po ay anak na ng Diyos. Dapat yun ang maunawaan po natin, that we are the sons of God. At bilang isang anak ng Diyos, ay kailangan po nating sumunod din sa Diyos. Napakalaga yung pagsunod po natin because if we obey, there is a blessing. At yung blessing na yan ay hindi lang para sa atin, kundi maging sa ating mga pamilya. At verse number 2, sabi yan, beloved, now we are now the sons of God, and if that not yet appear, that what we shall be, but we know that when we shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ay napakaraming pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung babaybayin natin ay yun nga lang, yung kaligtasan natin, yung ipinangako niya na buhay na walang hanggan sa langit, ay yan ay sapat na para tayo po ay matutong sumunod sa kanyang salita. Okay, so I hope na with that ay na meron tayong pagbulay-bulayan sa ating puso't isipan para tayo po ay matutong sumunod sa Panginoon. Magandang umaga po and God bless po sa inyo. Amen, amen. Alright, so muli. Okay, ready na sila doon sa village. Yan. So, sa mga taga-village, alam ninyo, ano na yan, lifetime na yan na gagawin natin. Kaya wag na kayong magtataka-taka. Pagka tuwing Sabado, alam nyo na yan na family devotion natin, siguro dyan na lang kay Brad Buddy kung papayag sa. Kasi at least dyan sa kanya, sentro. Sentro, ayan. So, wag na kayong dapat, hindi na kayo pagigising, hindi na tayo kakatukin, hindi na. Dapat, ano na to lifetime na ito hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon. Itong ginagawa natin na ito ay lifetime na gagawin natin ito. Kaya wag niyong kakalimutan yan. Wag tayong mapagod, wag tayong kung tinatamad. Ayan yung mga kalaban natin lalo na pagka umaga. Ayan, tinatamad bumangon, tinatamad gumising, tinatamad makinig. Pagkatamad tayo, wala tayong blessing. Ayan. Okay, sige, Dumark. Amen, sir. Good morning po. At ayan, kasama ko na po yung taga-village. Yan, si Sir Rodin nandito. Mga tatay, si Sir Rolly at si Sir Basilio. Ayan. At yung mga nanay po, andito po sila. Kasama din po yung mga anak nila, Pastor. Good, good. Siguro sa susunod ng mga Sabado, Dumark, sandali ha. Sa susunod ng mga Sabado ay i-assign natin yung mga tatay dyan na magsasalita din. Oo. I-assign natin. Halimbawa si Brad Buddy, si Brother Rolly, si Brother Jerry, si Brother Rudy, si Brother David, si Brother Amado, si Brother Basilio. Kayo maganda-handa na kayo. Ngayon pa lang magpiprepare na kayo para lahat kayo magsasalita. Yan, okay? So, depende sa topic natin. So, lahat yan. Para hindi lang kami ang naririnig ninyo, maging kayo ay naririnig din natin. Anong natututunan nyo? Anong pagbabago sa inyong pamilya? Anong pagbabago nyo bilang leader mismo? Na ginagawa nyo sa pamilya ninyo para sa Panginoon. So, magandang na kayo. Si Brother Jerry, lahat yan. Okay, magsasalita kayo dyan. Sino pa mga tatay dyan? Kaya pakisabi kila Brother, kila Alden, maganda makinig kayo dyan. Oo. Lahat ng mga anak ng Diyos dyan, dapat nakikinig. Oo, kasi sayang Alam nyo, itong paglilingkod natin sa Panginoon, hindi magpakailanman to. Oo. Habang nandito, ay panahon ng grasya ng Diyos, samantalahin natin yung grasya ng Diyos, mga kapatid. Isang araw,
isang araw magtatapos itong grace period na ito. Oo, magtatapos ito. Kaya samantalahin natin habang nandito panahon ng grasya ng Diyos, let us take advantage the grace of God. Because isang araw, magtatapos din. Oo, yan. Sige, maganda-anda na kayo ha. Sa susunod na ano ba ngayon? 26. Sa susunod, igagaw na lang tayo ng schedule dyan. Pero sa Sabado, ay schedule na natin si Brother Rolly. Kasi si Brother Rolly, siyempre, mauna ka na kasi graduate ka ng PSS eh. Oh, alumni ka eh. Mista mo yung nandun yan eh. So, ikaw na ang manguna sa mauna. Hindi naman mauna sa langit. Mauna ka. Kasi siyempre, class kayo eh. Ano ba to? Pambira kaya pala, mapaya pa talaga si Sister Vivian kasi class peacemaker ka eh. Yeah. Sige. Pangungunahan mo na sa mauna ka na sa lahat ng schedule. Sa schedule natin sa mga tatay. Ikaw ang mauna kasi Bible graduate ka ng PSS eh. Kaya sampulan mo. Ikaw ang example dyan. Sige, Dumark. Yan, amen. Si Sir Buddy po pala, sir, wala dito, nasa Isabela daw po. Bakit nasa Isabela? Ayan, mahilakan. Bakit kasi doon bumibili ng wala, malayo yun. Lalayo lang kayo sa Panginoon. Ang dami-dami mga lupa dito. Dito na lang magsimula ng business. Huwag sa malayo. Di bali, panalangin natin si Brother Buddy. Iiwanan pa si Sister Rose eh. Oo. Maganda kasi pag nagsasama ni Sister Rose, pag nandyan si Brother Buddy, siya yung nagtatanggal ng tinik ni Sister Rose. Kasi walang rose na walang tinik. Sige. Sige, sir. Tuloy-tuloy na po tayo. At buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Book of Hebrews. Ang pinag-usapan po natin ay why we must commit to obey the Word of God. Ayan, itong Book of Hebrews, ayan, makikita natin dito yung ating pag-uusapan. Chapter 4 in verse 12. Sabi ng Biblia, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan, napakaganda po yung sinabi dito sa Biblia na sabi ng Bible, for the word of God is quick and powerful. So, dyan muna ako magpo-focus ngayon sa ating pag-uusapan, why we must commit to obey the word of God. The word of God is quick and powerful. Yun pag-usapan natin. The word of God is quick and powerful. Dito tayo magkakaroon ng kaisipan o makagawa tayo ng commitment to obey the word of God. Ang salita ng Diyos ay mabisa at powerful. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili po, ay naranasan na ba natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Di ba? Yun ang magandang tanong eh. Naranasan na ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? O yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Kaya isipin natin kung minsan napapalayo tayo sa Panginoon, isipin natin yung ginawa na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Higit sa lahat, yung ating kaligtasan. Yun po yung pinaka-importante doon na makita natin. Kaya pag nakita natin na tayo mismo nakakaalam sa sarili po natin. Kung tayo ay malapit sa Panginoon o tayo ay lumalayo sa Panginoon.
Amen. Kaya makita natin dito sa Biblia, for the word of God is quick and powerful. No? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. No? Kahit tingnan natin sa Biblia, ang pera, kung i-compare natin, ang pera, makapangyarihan ba kaysa salita ng Diyos? Di ba? Pero ang ano sabi ng Bible, for the word of God is quick and powerful. Pero pag tinutukoy mo yung pera sa Biblia, the money is the root of all evil. So, ibig sabihin, opposite siya sa kagustuhan ng Diyos. Di ba? Pero ang pera, hindi masama kung gagamitin mo sa mabuti. Di ba? Naging masama lang ang material na bagay sa mundong ito kung ginagamit natin hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya makita natin ngayong umaga, ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Ang tanong, gaano kabisa ang salita ng Diyos sa buhay natin? Amen. No? Gaano kabisa ang Word of God sa buhay natin, sa bawat isa? No? Paano naging mabisa? Ibig sabihin ng mabisa, paano ba kumikilo sa buhay natin? No? Paano natin ina-apply ang salita ng Diyos sa buhay natin? Kaya tama yung naririnig natin sa mga mensahe. Di ba? Lalo especially sa soul winning natin. Buhay araw-araw. Anong dala-dala natin? Power ng Diyos. Di ba? Salita ng Diyos na kayang baguhin ang buhay ng tao mula sa kasamaan. Kaya alam natin sa mundong ito, pasama ng pasama. Tayo bilang anak ng Diyos, huwag na tayong dadagdag doon. Hindi na sa atin yung lugar na yun. Kasi inalis na tayo ng Diyos doon sa kasamaang buhay, no? Masamang buhay. Dinala na tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, di ba? Sa kanyang simbahan. At dito tayo tinuturuan ng Panginoon through the man of God na pinapaliwanag sa atin ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga talaga pag ang man of God nagsasalita, makikinig tayo. Kasi nga tayo, hindi natin naunawaan yung salita ng Diyos. Kahit paulit-ulit ka, nabasa mo ng buong Biblia, paulit-ulit mong binabasa araw-araw, marami pa rin tayong hindi nauunawaan. No? Marami pa tayong hindi naintindihan. Kaya merong binigay naman of God para ipaliwanag sa atin, ano bang ibig sabihin? No? Na sinasabi ng Biblia. O katulad na lang nito, for the word of God is quick and powerful. O, paano ba naging mabisa sa atin ang salita ng Diyos? Paano ba natin nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Di ba? Kaya, hindi ka na mag-isip ng na ibang bagay, kundi makagawa ka ng commitment sa Panginoon na ikaw ay sumunod sa Kanya. Paglingkuran ng Diyos. Di ba? Kaya, tingnan niyo po, ang isang anak ng Diyos, makagawa siya ng commitment sa Panginoon kung siya ay merong salita ng Diyos. Di ba? Tingnan niyo po yung tao na walang salita ng Diyos, hindi yan makapag-commit. No? Tingnan niyo, sa example lang, pag nag-invite tayo sa area natin, di ba, ang binabahagi natin yung power ng Diyos. Pero, ang tigas talaga ng puso nila. No? Ang tigas talaga. Kailangan talaga ng pamukpok. No? Kaya, sabi ko nga, lahat ng napag-aralan sa Bible School ay pwede mo mapag-aralan eh. Ang Word of God ay parang isang hammer. Di ba? Kung gaano katigas yung bato, para mabasag yung isang bato, di pukpukin mo. Di ba? Pukpukin mo. Ganon din sa buhay natin. Ayun. Di ba? Kaya kung gaano katigas yung puso natin sa Panginoon na hindi makagawa ng commitment sa Panginoon, anong kailangan natin? Maso. Isalita ng Diyos. Para mabasag yan at makagawa ka ng commitment sa Panginoon. At susunod ka sa salita ng Diyos. Mga kapatid, makita natin kung gaano ba kabisa ang salita ng Diyos. Minsan, kasi pag tumatagal na tayo, parang lagi ko na lang yan naririnig sa simbahan. Pero ang di natin napapansin, na wala palang na-apply sa buhay natin.
No? Hindi nga mag-share ng isang kaluluwa, hindi pa natin magawa-gawa eh. Yeah, amen. Di ba? Tama yun. Isang kaluluwa pa lang, isang tao eh, di pa natin magawa-gawa. Paano natin ma-apply yung Word of God? No? Sa buhay natin. Ibig sabihin, may hindi pa talaga nababasag sa buhay natin. No? Na dapat basagin natin. Para tayo ay tuloy-tuloy na makagawa ng commitment sa Panginoon. So, napaganda yung sinabi dito eh, na for the Word of God is quick and powerful. Amen. At anong kasi hindi lang dyan nagtatapos, and sharper than any two-edged sword. Sabihin mo, kahit dalawang espada na parang dalawang espada na matusok sa joints mo, ay tatagos sa joints natin, pambira. Anong klaseng sakit ang mararamdaman? Kung literal natin gagawin yon, tusukin natin yung sarili natin ng espada, di ba? Mararamdaman natin yung sakit, di ba? Yung grabing sakit hanggang doon sa pinakamaro niya. Ganun tayo. Minsan, ang salita ng Diyos parang wala nang epekto sa atin. Hindi na natin nararamdaman. Tama yung lagi sinabi, sabi niyo yung ating pastor, manhid na tayo. Yeah, amen. Diba? Manhid na tayo sa salita ng Diyos. Kaya tayo, kung meron na tayong salita ng Diyos na naririnig, alam natin na ito ay makapangyarihan at higit sa lahat, meron nang nangyari sa buhay natin na ginawa ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kung tayo napapalayo na sa Panginoon, alalahan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, yung ginawa sa buhay mo na tayo niligtas sa apoy ng impyerno. Yun pa lang mga kapatid, it's a revival na yun sa buhay natin, na mabalikan natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa mundong ito, hindi tayo makagawa-gawa ng commitment sa Panginoon, makapag-involve sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, doon, hindi pa talaga tayo talagang na-apply yung Word of God sa buhay natin. No? Hindi pa gaanong mabisa ang Word of God sa buhay natin. Kaya gawin nating mabisa ang salita ng Diyos. No? Kasi ito ay powerful. Tandaan natin yan mga kapatid. Sabi ko nga, nung nakaraan, keep the Word of God. I-keep natin ang salita ng Diyos. No? Kasi pag hindi natin ito ginagawa, sabi sa James 1, chapter 1, verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Diba? Anong gagawin natin? Dapat tayo maging doer ng Word of God. No? Ginagawa natin yung salita ng Diyos. Hindi lang, minsan, hanggang pakinig lang tayo, pero di natin ginagagawa. So, anong may apply natin sa buhay natin? Kahit anong pukpok ng pukpok sa'yo, hindi pa rin nababasag. Kasi nga, parang tayo yung naglalagay ng shield para hindi mabasag eh. Gumagawa tayo ng sarili nating kalasag para hindi mabasag yung hindi magandang pag-uugali natin. Kaya, tama yun eh. Gumagawa tayo ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ano yung nagpapaharang sa atin? Kalasag na yun na hindi maganda, hindi yung pride. Sabi ng Bible, pride goeth before destruction eh. Alam naman natin yan eh. Ano makapagbasag nan? Kundi walang iba kundi salita ng Diyos. Kaya I hope sa mensahe po na yan ay meron po tayong natutunan. Maging mabisa po tayo sa salita ng Diyos. No? Dapat gawing mabisa natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. So, yun po sir. Maraming salamat po. Amen, amen. Thank you, Mark. Ayun, pinakamaganda makita natin yung power ng Word of God sa buhay natin. At yan ang pabuweluhin natin, yung power ng salita ng Diyos sa buhay natin. Because that's the best power. Hindi po yan makakasira sa atin. Oo. Alright, so let's go back once again. Dito tayo sa Deuteronomy chapter 11, verses 26 to 28. Ang sabi dito ay, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day.
and a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. Now, saglitan lang natin itong another verse dito sa chapter 12 in verse number 28. Sabi dito, observe and hear all these words. Observe, it means obey. Ano sabi niya? And hear all, lahat, these words, which I command thee, that it may go well with thee. Tandaan nyo, yan dapat ang baon-baon natin. Yan ang security natin. Yan ang assurance natin. Yan ang protection natin. Yan yung buhay natin. And with thy children, tignan nyo kasama ang buong pamilya natin after thee forever. When thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God. So makita nyo. And then 29, sabi dyan, when the Lord thy God shall cut off the nations from before thee, when thou doest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land. So makikita natin, alam naman natin na ito ay sinasabi ng Diyos through Moses sa mga Israelites during the Old Testament time. But Word of God is always applicable hanggang sa panahon natin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan nyo yan. Bilang mga anak ng Diyos. Because the Word of God has no expiration. Walang expiration ang salita ng Diyos. Hindi ito nawawala yung power niya, yung effect niya. Dahil ang salita ng Diyos ay forever. Sabi nga ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Now, again, ulitin ko lang ito. Kung kayo nagsusulat, ay sinabi ko sa inyo ito nung magsimula tayo sa ating tema na ito, obedience to the Word of God. Commit to obey the Word of God. Now again, tandaan nyo ito. Our life is hourly a choice of alternatives. Yan ang buhay natin araw-araw. Oras-oras ay namimili tayo kung anong gagawin natin. We can go to the right or to the left. Choice is incessantly. Anong ibig sabihin ng incessant? Walang hinto, walang tigil. Di ba? Yung pagpili natin kung anong gusto natin, tama, mali, Bible, kamunduhan, ay very demanding. We can go to the right hand, to the right or to the left. Choice is incessantly demanded. And the issues of our choice is momentous. Alam nyo ba yung pagpili natin? Sa whatever pipiliin mo, maging sa araw na ito, is momentous. Anong ibig sabihin ng momentous? Napakahalaga. Napakahalaga. So, yan ang buhay natin araw-araw. Kaya napakahalaga, once na pumili ka, ay alam mong sigurado yan. Hindi ka ipapahamak hanggang sa dulo ng buhay natin. Okay? Na mahalagang pagpili. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ng Diyos dito I set before you this day a blessing and a curse. So, anong pipiliin mo dyan? Di ba malinaw yan, sabi ng Panginoon. Sige, mamili ka. Pero ako ang nagsiset, sabi ng Panginoon. I set this, blessing and a curse. Very simple. Ano sabi ng Diyos? Blessing kung susunod ka. Curse if you will disobey. Now, pakinggan nyo to. God is always responsible to us if we obey Him. Okay? God is responsible to our obedience. But, pakinggan nyo to. You are responsible to your
disobedience. Okay, nakuha nyo yan? Kung nagsusulat kayo, napakaganda yan, isulat yan. Alam nyo ba, pag sumunod ka sa Panginoon, Diyos ang responsable sa iyo. Pero pag hindi ka sumunod, delikado ka. Responsable ka sa hindi mo pagsunod sa Diyos. Okay? Now, if you're taking notes, kaya ako binibigyan ng punto ito, mga puntos na malinaw para maunawaan natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Now, sinabi ko sa inyo ito nung una. Number 1, obedience secures the blessing. Okay? Sinabi ko na sa inyo yan. Ganda niyan. Pangalawa, obedience is consequently, dahil dito, the charter of success. Alam niyo ba yan? Na para magkaroon tayo ng pribileyo, na magkaroon ng good success, learn to obey. Learn to obey. Sundin mo lang ang Panginoon. But, eto, pakinggan nyo. Eto pa. Sabi ko sa inyo na nakaraan, every step we take along that way of obedience is a step nearer, closer to God. Tandaan nyo yan. Every step we take along the way of obedience is a step closer to God. That's the best life. Alam nyo, pag naging closer tayo sa Panginoon, wow. Sasabihin ko sa inyo, hindi po inseparable, inevitable yung blessing natin. But, pakinggan nyo to, disobedience brings degradation. Tandaan nyo yan. Pag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, mapupunta tayo sa tinatawag na degradation of life. Mababang uri ng buhay, walang dangal na buhay. Ito, sinabi ko pa sa inyo, number 5, disobedience corrupts our blessings. Sayang yan, daming blessing ng Diyos sa atin. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi mauubusan at nauubusan ng Diyos. Hindi mababangkrap ang Diyos, mga kapatid. Ha? Pero, bakit nakukurap ang blessing natin? Because of disobedience. We disobey God. Okay? So, sinabi ko, ano number yon? Number 5, number 6, sinabi ko pa sa inyo kung nagsusulat kayo, loving God gives birth to obedience to His Word. Alam mo, pag minahal mo ang Panginoon, ay susundin mo talaga ang salita ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, if you love me, if you love God, we shall keep His commandments. If you love me, keep my commandments. Sabi ng Panginoon. Sa 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not grievous. Yun. Di ba? Susundin ba natin ang salita ng Diyos para tayo mapahamak? Hindi. Hindi tayo papahamak ng Panginoon. Kaya nga susundin natin para hindi tayo mapahamak. O, kaya nga hindi grievous, hindi pasakit ang salita ng Diyos. Kundi, masasaktan tayo pag hindi natin susundin ang salita ng Diyos. Bakit? Ang daming Diyos-Diyosan eh. Dami nagpapanggap na Diyos-Diyosan sa paligid natin. Kaya mag-iingat tayo. And then number 7, ang sabi ko sa inyo ito, maganda to. Obedience strengthens our spiritual life. Obedience strengthens our spiritual life. Sinabi ko sa inyo yan. Ito, maganda pa to. Sulat nyo to, maganda to. Tandaan nyo to, mga kapatid. Obedience unto God tends to perpetuate our power and existence. Alam niyo, pag sumunod tayo sa Panginoon, napapanatili niya, napupreserve yung power natin, yung existence natin. Spiritual life man yan, whatever areas of our lives, mga kapatid, malaking bagay yan, pagsunod. Okay? And then another one na binanggit ko sa inyo, hindi ko alam kung anong number na yan. Obedience secures
material and spiritual prosperity. Yan. If you're taking notes, ang ganda niyan. And then another one, loyal obedience generates love. Lumilikha yan. Alam niyo ba pagka tapat tayo na sumusunod sa Panginoon, nag-create yan, nag-generate yan ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa natin. And this is additional too. Mabilisan lang po ito. Ito, dalawang bago natin ngayong araw na ito. Obedience leads to prolonged possession. Obedience leads to prolonged possessions. O, alam nyo ba yung nagpapahaba ng ating mga possessions? Same as doon sa punto na binigay ko kanina, mga kapatid. Pero iba naman ito, obedience leads, dadalihin ka para humaba, ma-preserve, hindi mamamatay, hindi masisira, masisecure yung ating mga possessions. Okay? Basahin nyo yung eto, total, nandito lang naman tayo sa chapter na ito eh. Deuteronomy 11:8 and 9. Sabi dito, 7, but your eyes have seen all the great acts of the Lord which He did. Therefore, ano sabi niya? Shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong and go in a possess the land, whither ye go to possess it, and that ye may prolong your days in the land, which the Lord sware unto your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with milk and honey. Ganda niyan. Tutuloy niyo pa yan, napakaganda yan. Kaya alam niyo, anong nagpuprolong sa atin, yung pagsunod natin sa Diyos. Sumunod ka lang sa Diyos, hahaba ang buhay mo sa Panginoon, hahaba, masisecure yung ating mga possessions, yung ating mga blessings. Ito, last point for this morning. Complete obedience imparts strength to the whole life. Complete obedience imparts, ibig sabihin, nagbibigay, nagko-convey, nagtatransfer ng strength to the whole life. Yan, lumalakas ka. Nagpapalakas yan. Kaya tingnan mo, the more na sumusunod ka sa salita ng Diyos, lumalakas ka lalo. Oo. Kaya mga kapatid, subukan yung hindi sumunod, manghihina ka. Pero pag sumunod ka, lalakas ka. Complete. Kaya huwag kayo mamili ng sundin. Sumusunod kayo sa soul winning, susundin din natin sa pagbibigay. Pagdating sa giving, huwag tayo mamili. Kaya nga sabi ko sa inyo, complete obedience. Di ba? O sumunod ka na rin lang, ay hindi mo pa kinumpleto. Hindi totoong obedience yun. O, sumunod ka na rin lang, namili ka naman. Huwag mo piliin. Because complete obedience imparts. Anong ibig sabihin ng imparts? Nagtatransfuse, nagtatransfer, nagbibigay, nagko-convey. Yan. Nagtatransmit ng strength to the whole life. Buong buhay natin. Yan. Tignan nyo bakit tayo nadi-discourage, bakit tayo nangihina, physically, spiritually, whatever problema natin ngayon, alam nyo kung bakit hindi tayo marunong sumunod. Pero kung susunod tayo, kumpleto ang pagsunod natin, sasabihin ko sa inyo, nagbibigay yan, nagtatransfer yan. Nag-i-impart yan ng strength. Ayan, strength. O, tinan mo, parang tinatamad ako, nanghihina ako. Hindi muna ako sasama ngayon sa soul winning. It is because you are not obedient. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Go and share the gospel. So, anong gagawin mo? Sumunod o hindi. Pagka hindi ka sumunod, diyan magsisimula yung panghihina mo. Diba? Ang sabi ko sa inyo kanina, God
is responsible to our obedience, but you are responsible to your disobedience. Naku, sasabihin ko sa inyo, kung ako, doon ako. Mas gusto kong Diyos ang responsable sa akin. Bakit sinunod ko siya? At sigurado yon, hindi ako ipapahamak ng Diyos. Sige nga, magbigay kayo ng sinuman na nung sinunod mo ang Diyos, ipinahamak ka ba? Sige nga, can you give me one? Can you give me one person na nung sinunod mo ang Diyos, napahamak ka? Sige nga. Pero, ni isang pirasong tao, wala pa akong nabalitaan, na nung sumunod sa Diyos, napahamak siya. Kundi, maraming hindi sumunod sa Diyos, napahamak. Di ba? Nakuha niyo ba yun? Kaya ang ganda nun eh. If you obey God, God is responsible to you. But if you are not going to obey God, you are responsible to your disobedient. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw mong sundin ng Panginoon, sige, bahala ka. Pero pag sinunod mo ang Panginoon, secured ka sa Diyos. Safe ka sa Diyos. Safety tayo. Okay, so I hope may natanggap tayo na blessing ng Diyos ngayong umaga mula sa salita ng Diyos. So tandaan nyo yan, ang goal natin ay magkaroon tayo ng 100 na first-time visitors. Amen? Ayan, so let's bring each one, let's bring to each one. Amen? Amen. Ayan, magdala tayo kahit na sa bawat isa ay magdala tayo ng 2. Ayan, so again, kaya ko inisa-isa yung mga points yan, isulat nyo yan, napakaganda yan. Himay-himayin nyo na maigi yan. Okay, sige, muli, salamat. Babatiin ko lang itong mga kapatiran natin. Sa mga taga-village ay tuloy-tuloy lang tayo. Pinakamaganda mula sa magulang hanggang sa mga anak ay masumpungan tayo ng Diyos na masunurin tayo sa kanyang salita. Okay, Brad David, thank you. Kay Sister Emilia, thank you so much. At kasama din natin dito sa Facebook, ayon sa akin nakikita, baka meron akong hindi makita dito. Si Sister Heidi, ayan, kasama namin sa Cagayan to eh. Si Brother Kevin, ayan. Si Brother Val, of course, Sister Beth, si Cristobal, itong pinsang ko. Pasensya ka na, insan, di kami nakadaan sa'yo. Si Erwin, sino ba itong Erwin na to? Erwin Vargas, sino to? Yung aking insan, si Roseanne. Ayan, kumusta ka, insan? Umuwi kami. Si Sister Geraldine. Ayan. Si Sister Rolly Sanet. Ayan. Rolin. Sorry. Rolin. Ayan. Okay. Si Jonas. Ayan. Ingat ka lagi dyan, brada. Sino pa to? Yung mga hindi natin. Si Rich Mabutol, yan, from Qatar. Ayan, kumusta kayo dyan? Ingat kayo dyan. Si Brother Jose Bulyago. Si Sister Josie, taga dyan sa Judah Group. Si Isabel, hindi ka nag-ano Isabel? Google Meet. Si Brother Serto, siyempre. Sila Brother Bore. Sister Nilda, Sister Rachel, Sister Geraldine. Kumusta po kayo? Si Brother Digno. Ayan, mabira si Brother Digno. Buhay pa. Kaya naman lechon mo, Brad. Yun ang pampahaba ng buhay ni Brother Digno. Lechon eh. Pero mas mahabang buhay mo sa salita ng Diyos. Ayan, okay. Sige, huwag niyong kakalimutan. Yung ating discipleship service mamaya. Huwag natin kakalimutan. Tapos yung ating soul winning saturation, kanya-kanyang area, at huwag natin kakalimutan yan. And then bukas, let's be excited for tomorrow's service. Amen! Ayan. Okay, paikot mo ngayong camera para makita itong mga kasama natin dito na yung iba ay inaantok. Ayan. Yan, okay.
Yan. Yan. O, kamay naman kayo, kaway naman kayo. Yan. Dito sa amin ay tanghali na kami rito. Ayan. Sister Emilia, ingat ka dyan ha. Magpahinga ka na rin. Anong oras na dyan? Anong oras na sa'yo dyan, Sister Emilia? Mag-aalaw na. Basta. Wow, mag-auna na. Grabe. Sige, pahinga ka na dyan. Sige, tayo manalangin. Pray tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Thank you sa kalakasan, kalusugan. Salamat muli, Panginoon, sa inyong salita na amin pong tinanggap ngayon pong umaga. I-bless niyo po ito. Turuan niyo kami, Panginoon. Gabayan niyo kami. Tulungan niyo kami na sundin ang inyong salita, Panginoon. Because that's the key of blessings and source of blessings of our lives, oh God. Bless niyo po yung mga anak. At dalay ko po na pagpalain niyo po ang soul winning, visitation, follow-up, at yung goal namin, Panginoon, ay maabot po namin sa araw po ng bukas. Gamitin niyo po ang bawat isa. Proteksyonan niyo po ang bawat isa. I pray, O God, na ma-enjoy namin na sundin ang inyong salita, Panginoon. At ingatan niyo po kami, patawad muli sa aming mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so thank you. Magandang umaga sa ating lahat. God bless us all and I love you all. See you mamaya. At bukas ay dapat kumpleto ang ating mga pamilya. Salamat po. God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God, but all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,